Ang San Miguel Beermen daw ay interesado na kunin ang 6'10 player dito sa darating na draft para naman ma-solidify yung frontcourt nila. Alam natin ang San Miguel nagre-rely pa rin yan dito kay Junmar Fajardo. Pero alam naman ng SMB na hindi na bumabata si Junmar. Nakikita na natin yan dito sa laro niya sa Gilas, Pilipinas. At maski na dito sa mga PBA games na medyo napapadalas na yung kanyang injury. Dadala na rin syempre ng edad at matagal-tagal na niyang pagkakalaro. Kaya nga itong San Miguel ang tinitignan ngayon ay itong dalawang 6'10 players na nasa draft. Itong si CJ Lane at pati na rin itong si Jeyo Chu. Iyan yung mga players na pwedeng maidagdag dito sa roster ng San Miguel. At magagamit nila yan bilang mga big men. Pwede nilang ma-develop talaga. Kaya nga ngayon, kung sakasakali na ito'y ma-develop talaga, mukhang gagawa talaga ng paraan ng San Miguel para sila ay ma-acquire. Ang kinakailangan na lamang ay magkaroon sila ng draft pick para maabot ito. Ang pinakamagandang solusyon dyan ay kausapin nila itong Phoenix o Terra Firma or Blackwater. Kapag nakuha ng San Miguel ang isa dyan sa 6'10 players na yan, hindi na masyadong mapapagod si Junmar Fajardo dahil magkakaroon na siya ng isang very capable na backup reliever. At itong si Motaw Tua pwede nang mag-slide sa number 4 yung kanyang natural position. Pag yan na nangyari, masisiguro natin na magiging mas maganda na ang performance ng team. Siyempre, kinakailangan na ng konting adjustment pagdating sa chemistry. Pero kapag ito'y natuloy na yung movement ng coaching staff, sigurado na magiging sabihin na natin mas maayos yung resulta nito. At yan naman talaga ang iniintay nila. So as usual, pagdating dito sa PBA, kinakailangan lahat ng movements ay pag-aralang mabuti kung gusto talaga nila na makakompete dito sa highest level. At ito namang Northport Batang Pier ay ready na rin daw gumawa ng moves kasama ang Rain or Shine Elasto Painters. At kinakausap daw itong Northport Batang Pier, itong Rain or Shine para makuha ang serbisyo nitong si Adrian Nocum. Yan daw pinag-iinteresan ngayon nitong Northport Batang Pier dahil gusto nila na makakuha ng isang guard na pwede nilang maging scorer. Dahil nga nawala na si Arvin Tolentino at yung iba pa nilang players katulad ni William Navarro at Xavier Lucero. Kaya nga kung sakasakali na ganyan ang maging sitwasyon, hindi na ako magugulat kung mag-o-offer ng trade ang Northport. Pero ang tanong ay kung papayag naman itong si Coach Yeng Giao. Alam natin na si Nocum ang kinukonsidera ngayon na top player dito sa Rain or Shine. So hindi yan syempre basta-basta na lamang ibibigay ni Coach Yeng Giao. At alam din natin na itong si Coach Yeng Giao hindi yan papatalo sa mga trades lalo na kapag SMC o MVP group ang involved. If ever napakawalan itong si Nocum, sigurado na first round draft pick ang magiging kapalit niyan. Dahil yan naman talaga ang ginagawa nitong Rain or Shine Elasto Painters. If ever magpakawala sila ng mga top players ay draft pick ang kapalit para meron silang makukuha na magiging kapalit nito. Ngayon kung ikaw naman itong Rain or Shine Elasto Painters o rather itong Northport Batang Pier, gagawin mo ang lahat para masiguro na hindi ka magkakaroon ng issue pagdating dito sa pagkuha ng mga players na iyong kinakailangan lalo na at mukhang seryoso sa pagre-rebuild ngayon itong Northport Batang Pier. Pero syempre, kinakailangan kung ang deal mo ay Rain or Shine Elasto Painters na maging sabihin na natin sigurado din sila doon sa mga players na kanilang i-offer dahil hindi naman yan basta-basta tatanggapin ng Rain or Shine Elasto Painters kung sa tingin nila ay hindi sila ang makikinabang talaga sa mga iyan.